Pero para sa akin mga kababayan ko, kahit na tayo ay proud tayo bilang Pilipino, hindi po ako papayag na babastusin po yung presidente natin sa Australia. Bumisita po ang presidente natin dyan to observe the parliament system. Tinignan kung gaano kaganda at gaano ang pagpapatakbo ng Australia, kung paano napaunlad ng kanilang bansa at paano ang diskarte ng parliamentary system. Eto mga kababayan ko, pakinggan natin tong balita na to. No, maraming salamat sa TV5 for this video. Let's do this. Marcos matapos ang 2-day visit niya sa Australia. Pero sa kabila ng mainit na pagtanggap sa kanya roon, ilang senador at grupo pa rin ang nagkilos protesta. Ito yung kinokontent ni Hitad mga kababayan ko na nagkikilos protesta daw sa Melbourne. Mga kababayan, ito yung pinagmamalaki niya, no? Biruin nyo si Maharlika, like I said, I'm very proud because we are Filipino at pumunta ang presidente natin dun sa Australia at pumunta dun sa kanilang parliamentary hall na tinayo ang bandera ng Pilipinas sa harap ng mga puti. Okay? Ganyan ang ginawa. Yan ang representation ng presidente. Alam mo si Maharlika, kung mahal mo ang taong bayan, kung mahal mo ang taong bayan, hindi mo hahayaan na gurgurin ng mga senador doon, yung representative ng Pilipinas. Remember the president as the representative of the million Pilipino kapag nasa ibang bansa yan. Oh, ngayon pa lamang debangka kagad. Sinungaling talaga si Bukeke. Oh, 'di ba? Tuloy. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Ang init ko kagad Matapos ang siksik na schedule sa 2 araw na state visit, balik bansa na kagabi si Pangulong Bongbong Marcos galing Australia. Hindi naglabas ng anumang litrato ang palasyo sa pag-uwi niya kagabi. Pero alam niyo kung ba't hindi naglabas, mga kababayan ko? Bakit hindi naglabas ang palasyo? Para iwasan yung mga haka-hakang issue. Kasi hanggat nandoon siya, mga kababayan ko, ang thinking ko niyan, kapag nilabas dito na ginanon siya dun sa Australia, of course, uupakan sa social media ng mga Pilipino. Kasi ayaw ni Pangulong Bongbong Marcos besides na ma-disappoint yung mga Pilipino sa Australian government. Oh, nagparaya ka na naman kasi Marcos Jr. Ano ba kasing ginagawa mo? Lagi ka na lang nagpapabugbog sa mga tao na to. Pero sige, okay lang. At least suportado ka namin dito. Tuloy. Sa pinost nilang recorded arrival speech, ipinagmalaki ng Pangulo ang 3 kasunduang pinirmahan ng Pilipinas at Australia sa larangan ng Enhanced Maritime Cooperation. Oh, eto mapag-usapan lang ito tuloy nga. Pangulo ang 3 kasunduang pinirmahan ng Pilipinas at Australia sa larangan ng Enhanced Maritime Cooperation, Cyber and Critical Technology at pagpapatupad ng competition law. Oh, napaaganda ng pinag-usapan dito. Pagdating doon kay Roque, wala naman daw pakialam ang Australia sa maritime law, ang layo-layo daw. Hindi kundi ba namang isa't kalahating, diba? Kung hindi ba namang isa't kalahating to si Roque, ano bang pakialam mo kung magbigay ng suportang militar ang Australia sa Pilipinas? Dapat nga matuwa ka May para ka talagang pinatutunayan mo na fraud China talaga kayo Diba? Kayang ibigay na tulong ng Australia sa Pilipinas is protection for the maritime law, no? Para mabigyan ng kumbaga para sindakin kahit ang China, malaking bansa ng China na kumakamkam sa ating karagatan. Alam mo, nag-meeting yung mga pulpol sa isang TV show. Kwento ko lang sa inyo mga kababayan ko, no? Nagkwentuhan itong mga to. Tapos napag-usapan ng mga pulpul yan. Sabi ba naman gano'n ni Roque, ba't mangingialam ang Australia? Napakalayong bansa ng Australia sa Pilipinas. Paano makakatugon yun? Sabi ko, naging spokesperson ba talaga to? Sabi ko, parang naniniwala na tuloy ako na ang TV station na pinapatakbo nyo, hawak talaga ng China. Pigil na pigil kayong magsalita pagdating sa West Philippine Sea.
Baka naman totoo talaga yung pinag-uusapan sa Congress na ang istasyon nyo ay pinopondohan talaga ng China. Ano, Malamini Rappler ang datingan? Ha? Kaya tumutulong ang Australia kasi walang nagawa si Duterte. Wala eh. Wala yung pagtatayo ng bandera until now, wala pa rin. Nga pa rin ang Pilipino. Bumaba na lang siya sa pwesto, hindi niya pa rin nagawa. Talo ka pa ni Marcos Jr. eh. Tuloy. Concluding such MOUs will pave the way for more mutually beneficial undertakings, information sharing, and capacity building foreseen to promote closer bilateral ties and also to contribute to regional development, peace, and prosperity. Diba? Oh, ayan si Marcos, mga kababayan ko. Yung inaapi-api nyo. Oh, fish cracker ng Pilipinas, Roque. Bukeke, o ano pa. Yung mga anti-Marcos na vlogger ng mga DDS, ano na, yung mga nagsasabing bangag. O, ito yung bangag na sinasabihan nyo. O, asan na kayo ngayon? Ako naman magtatanong sa inyo, ha? Ako magtatanong sa inyo. O, ito yung nilalait nyo. O, kung ano inanin niya doon, mga kababayan ko, kahit yung mga anti-Marcos na mga vlogger na tumitira kay Pangulong Bongbong Marcos, pakikinabangan nyo rin yon. O, di ba? Kasama pa rin kayo sa pag-unlad. Kung ako dyan, sisipahin ko kayo pababa eh. Itigas na mga mukha nitong kakabanat kay PBBM. Samantalang, naku. Huwag nyo kalimutan na mag-like sa channel natin, mga kababayan, ha. Pabutin nga natin ang 500 likes to, mga kapatid. Tuloy. Napag-usapan din daw ni PBBM at Australian Prime Minister Anthony Albanese ang tungkol sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Maganda yun. Para ako lang kasi ito lang panahon na eh. Panahon na yung kalakalan na yan. Alam mo, sa totoo lang ang produkto kasi natin hindi naman nakakaabot ng Australia. Sa totoo lang, aminin natin sa hindi, mga kababayan ko. Totoo to, aminin natin sa hindi. Ang produkto ng Pilipino hindi nakakaabot ng Australia. Pero ang produkto ng Australia nakakaabot sa Pilipinas. Mga kababayan ko. Totoo. Baliktad to. Pero kung mabubuksan yung kalakalan na ganito between the Australian government and the Philippines, mga kababayan ko, magandang pagkakataon to para sa mga small businessman natin, sa mga entrepreneur natin, na mga may-ari ng mga farm. Napakagandang balita po ito kung mabubuksan yan, mga kababayan ko. Bakit? Unang-unang i-export natin dyan, for sure, mga kababayan ko, saging tsaka mangga. Ay nako, 100%. Hindi na ako magtataka. Hello po sa inyo, Ma'am Jo. From Thailand. Hindi na ako magtataka. Ang unang-unang i-export natin dito, mga kababayan ko, ay saging tsaka mangga. Kasi yan ang hinahanap ng mga Australiano, Canadian, yung produkto natin na mangga, produkto natin na saging. 'Di ba? Mga kababayan ko, yan ang kailangan, mga kapatid, ng ating mga kababayan. Sa totoo lang, dito sabi ni Joe Ortega, advice to follow, listen to all vloggers whether, thank you sa inyo, sir. Okay lang po yan. Ako lang, mga kababayan ko, kayo po ba, mga kababayan ko? Eto kasi minamasama nung iba to eh. Sabi ni Roque, ganito, ganyan, mag-export sila ng produkto dito, magpapalitan tayo ng kalakalan. Yung produkto nga ng Philippines, hindi nga nakakarating doon. Kaya nga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos eh. Tanungin natin ang mga kababayan natin, mga kapatid, pabor po ba kayo na magkaroon tayo ng ang produkto ng Pilipinas? May export po ba natin sa ibang bansa? Tanungin po natin ang mga kababayan natin. Di ba? Thank you very much for sending stars, Edge C. Clausen. Hello po sa inyo. Ayan, tanungin natin, pabor po ba kayo na ang Pilipinas ay mag-e-export tayo ng ating produkto papunta naman ng Australia, at ang produkto ng Australia, mga kababayan ko, ipapupuntahin din natin dito? Payag ba kayo, mga kababayan ko? Tanungin ko po kayo. Mga kapatid, kasi kung tutusin, we have an original mga kababayan ko na corned beef. Alam niyo po ba kung ano?
Diba? O mga kababayan, we have an original corned beef. Alam nyo ba ang Del Mundo sa Pilipinas ginagawa yan? O, pabor ako. Sabi dito niyang subscriber natin, Moises Barreto, pabor ako. Ayan, sabi naman ni Lori Manawag, yes na yes. O, di ba? Sabi ni Mama Piona. Sabi ni Ma'am Piona Marilyn, we are exporter of rice, coffee, and sugar before. O, yan, di ba? Yes na yes naman. Ayan, sabi dito, di ba? Ang daming Pilipinong pabor. Bakit kayo pumabor? Tatanungin ko kayo. Magkukunti supply natin. Bakit kayo pumapabor? Mga kababayan ko. And bakit din ako pabor? Bakit? Kasi makakatulong ito sa ating ekonomiya, mga kababayan. Makakatulong ito sa pagpapataas ng ating GDP, mga kababayan. Kung ang bansa natin ay bukas sa mga palitan ng kalakal, ay magiging maganda po ang ating ekonomiya. Kasi ito si Roque, ayaw niya maging maganda ang ekonomiya natin kasi aasa sa mga substandard ng China. Diba mga kababayan ko? Simple arithmetic lang yan. Mga kababayan ko, magpapasok kami ng produkto dito sa bansa nyo, magpapasok din kayo ng produkto sa amin. Ako, papabor ako dun. Bakit? Kung ako presidente, kung ako niya kay Pangulo, ang kukunin ko yung mga imported na bagatas. Mga imported o kung ano yung mga malalakas sa kanila. Mga kababayan ko, gaganda sa atin yun. Tax revenue is also gaganda rin sa atin. Ma'am Shirley Santa Maria, correct. Diba? Imagine niyo, kukuha ako ng gatas, mag-i-export ako doon. Padadala ko sa Pilipinas, tas ulitin ko ulit yung Klim tsaka Nutriban. Padala natin sa mga estudyante sa paaralan nang tumalino yung mga estudyante natin. Ayan yung mga hindi naiintindihan ng mga saradong utak ng mga DDS. Duterte Balasubas supporter. O bakit ko nasasabi mga kababayan ko? Bakit na naman? O biyahin ko bakit mo na naman nasasabi yan? Lagi ka na lang ganyan. Mga kababayan, it's very simple. At maiintindihan nyo mga kababayan ko kung ano ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos right now, mga kababayan ko, is it's for our country. Bakit? Mga kababayan ko, 6 years lang ang panunungkulan niya. Di gagawin niya yung 6 years na yan. Irarush niya lahat ng trabaho para mapaangat man lang ang bansa natin. Makikitid ang utak ng iba. Ayaw ng imported na galing sa Australia. Mas gusto nila yung mga kababayan ko, yung substandard na tinatapon dito ng China. Ganyan sila gumalaw mga kababayan ko. 'Di ba? Pansinin ninyo mga kababayan. Yan ang diskarte nila. Tuloy natin yung discussion. Sabi pa dito. Pero pinaka-importanting issue na tinalakay nila ang Roque, makinig ka. Pinaka-importanting issue tinalakay nila. Malayo ang Australia. Paano daw makaka-responde? Pinoblema mo yung responde ng Australia. Kaya magtayo ng base dito niyan. Tuloy. Sa seguridad sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Isa kasi ang Australia sa dalawang bansa may visiting forces agreement. Ang Pilipinas pahiya ka ngayon! Ulitin ko lang Sabi nila doon, paano daw makaka-responde ang Australia sa Pilipinas? Yung pala may visiting forces agreement. Pentinelic pamor. Ay go, ulitin ko nga to, ganda Ulit. Anthony Albanese ang tungkol sa kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa. Pero pinaka-importanting issue na tinalakay nila ang tungkol sa seguridad sa gitna ng tumitinding tensyon sa South China Sea. Isa kasi ang Australia sa dalawang bansa may visiting forces agreement. Ang Pilipinas may visiting force agreement sa Pilipinas. US, Australia. Tuloy. Sa Amerika. Kaya dito rin sumedro ang naging speech ni PBBM sa harap ng mga mababata sa Australian Parliament kahapon. Di ba? Laban pamor. Pero napahiya tuloy yung bigla si Haring Cookie. Imagine mo. Sabi pa nila, hindi naman makakapunta, hindi naman makakatugon kaagad yung malayo yung bansa na yun. Meron palang pinangahawakan ng Pilipinas. May alyansa pala ang Pilipinas at Australia. Now you know, hindi lang US mga kababayan ko Inig kayo, ayan na Saan sumentro sinabi ni Pangulo sa Parliament speech niya?
I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Thank you very much, Mr. President. Buti pa ganyan ka magsalita. Unlike dun sa Bim, late ka. Unlike dun kay Pentinelli, until na matapos yung termin, wala pa rin yung jet ski. Tapos sasabihin nyo si Marcos Jr., weak leader. This is a weak leader, are you sure? Grabe naman. Kung nakakapagsalita lahat ng presidente, mga kababayan ko, tignan mo naman yung ginagawa nito ni Presidente Marcos. Oh my God! Diba, imagine ninyo the only president in the history na nakatapak dyan at nagsalita doon sa parliament system, parliamentarian nila. I think siya lang, hindi natin abutan yung iba. We don't know, mga kababayan ko. Pero mga kababayan ko, sa harapan ng mga puti, mga kababayan ko, taas noo pa rin si Presidente. Sinasabi niya na kahit gaano kaliit o malaki ang mananakop sa akin sa teritoryo ng Pilipinas, hindi ko papayagan. Buti pa si Presidente, kaharap yung mga puti. Taas noo pa siya. Si Duterte, mga kababayan ko, sa harapan ng Pilipino, may pahalik-halik pa sa flag. Tapos sasabihin niya, mag-jet ski ako, pupunta ako, dalhin ko yung flag ng Pilipinas. Natapos na lang yung termino, wala pa rin. Tapos laitin niyo si Marcos Jr., sasabihan niyo ng adik. Sasabihan niyo na nagpepe. Nakakatawa talaga tong mga kababayan ko. No, tama ba ako? Ano masasabi ng taong bayan? Kaya kailangan na natin ng tsa-tsa. Correct! This is the example kung gaano kaganda ang Australia. Bakit? Ba't sila umunlad? Kasi two-party system lang sila, mga kababayan. Ang Pilipinas hindi. Lahat ng partido meron eh. Lahat sila magagaling. Di ba? Tuloy. Dapat din daw magtulungan ang Australia at Pilipinas para matiyak ang seguridad sa pinagagawang teritoryo. Correct, kasi hindi naman natin talaga kakayanin ng China as of today, mga kababayan ko. Kasi napaka-powerful ng China, ang liit ng Pilipinas, hindi naman natin pwedeng ibala si Duterte dun. Sama niya yung mga alipores niya, mga kababayan ko. Bakit? Kapag sinakop tayo ng China, mas safe pa nga sila kaysa sa atin eh. Mga mangyayari niya, lahat ng DDS ligtas. Mga kababayan ko, manalig kayo kay St. Diggs. Di ba, mga kababayan? Pag nagkasuguro ng Pilipinas at China, mga kababayan ko, pag nanalig kayo kay St. Diggs, maliligtas kayo. Di ba? Tuloy natin. Just as we fought to build our rules-based international order, so are we now fighting to protect it. The protection of the South China Sea as a vital, critical global artery is crucial to the preservation of regional peace and, I dare say, of global peace. Hindi naman lahat ay natuwa sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Australia. Gaya na lang ni Australian Senator Janet Price na naglabas pa ng placard sa loob ng Parliament. Ako lang, malaya naman tayo. Malaya naman eh. Pero dito lang, mga kababayan ko, it's very common na meron talagang ayaw sa mga Marcos. And we understand, mga kababayan ko. Maintindihin po kami. Tuloy. Habang nagsasalita si Marcos, sa isang post, binatikos ng senadora ang mas lumalang paglabag sa karapatang pantao sa Pilipinas. Hindi dapat tinanong mo si Duterte. Tuloy. I've heard firsthand about what is going on in the Philippines. Ano daw? Isa daw sa first hand ng what happened to the Philippines. I learned about the extrajudicial killings, where people extrajudicial killings on trump-up charges are red-tagged, and then they are hunted down. Hinahanap daw yung mga nire-red tag. They killed. And nawawala. We're workers because they sila daw ay workers have the temerity to engage in fighting for their rights. At lumalaban daw sila sa kanilang karapatan, kagaya daw nitong senadora sa Australia. Are killed. And I did it on behalf of every Stop human rights abuses. Filipino person whose human rights have been abused by the government of President Marcos. Government ni Presidente Marcos, anak ka ng teteng. Paano ka naging senador kung hindi mo alam ang history namin? Huwag ka manghimasok. Bago lang ang Marcos administration. Huwag yung sasabihin na nag-abuse sa
may ina-abuse ang Marcos administration. Bago lang. Wala pang 1 taon, wala pang 5 taon ng Marcos administration, 2 years pa lang. Meron ng abuses of inaabuso na kagad, tinasabihan ninyo. Anong klaseng mga senador to sa Australia? Makikitsika minute na lang kayo sa mga akbayan pa. Diba? Tanong sa kanya, saan niya kinukuha ang statistics ng human rights ngayon? Panahon ni PBBM. So, to be honest, pansinin nyo, diba? Kung ang human rights natin ay may abuses ngayon, malamang maingay ang Commission on Human Rights. Ba't until now, mga kababayan ko, hindi nag-iingay ang Commission on Human Rights? Wala silang binabanatan, wala silang inilalabas, wala silang inirarally. Mga aktivista hindi active sa rally ngayon, pahinga, rest day nila, mga kababayan ko, until 2028. Tapos sasabihin niya na ang Marcos administration daw ay ganito. That's too impossible, Mr. Senator. Ay, Miss Senator. Liwanagin mo kung sino ang talagang ng abuse. And the government, President Duterte before. Oh, Duterte before. Oh, ayan, nadali mo. Straight to the point. Sabihin mo, yung ginawa ni PRRD na EJK, kasalanan niya yon. Ganun! Hindi pa daw ni magpapatutsada sa panahon pa ni Marcos, may ganito daw na ginawa, hindi ganito daw ginawa panahon ni Marcos. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan ko, sawang-sawa na ang Pilipino at wala nang naniniwala. Alam mo sa totoo lang, kung maiintindihan mo yung sinabi ni Juan Ponce Enrile dun sa one-on-one talk ni PBBM, sinabi ni Enrile kung sino nagpadali sa mga kwento ni Enrile dun. Mga kababayan ko, kung sino talaga ang totoo mga nagpagurgur nung panahon ng martial law. Kung maiintindihan mo yung one-on-one ni Enrile at ni PBBM, doon, maiintindihan mo mga kababayan. Kung makukuha mo yon, mga kapatid, sinabi mismo ni Enrile yung totoong nangyari. Kaso, yung may pakananong panahon na yon, wala na rin sa mundo. Pumanaw na rin. 'Di ba? Hindi si Ninoy, hindi rin si Cory. Pinsan ni Marcos. Tuloy. Nakiprotesta rin sa labas ng Parliament si Senator Jordan Steele John kasama ang Australian-Filipino community. Kala ko naman matatalino mga Australiano, may mga bobo rin palang Pilipino doon. Anak ka ng teteng, may mga Pilipino pa pala nagrarally ngayon doon. Sablay. Tuloy. Nagrally din si Senator David Shoebridge. Binatikos niya ang tila pagpapagamit daw ng Parliament nila sa paglilinis ng reputasyon sa mga politikong sangkot sa mga pang-aabuso. Wala naman napatunayan na si Marcos Jr. ay nang abuso ng tao at nang abuso ng mga ba't ipupukol kay Presidente Bongbong Marcos? Na sinasabi nyo na eto si Presidente Bongbong Marcos ay sangkot sa taglilinis ng kanyang pangalan. Ba't kailangan maglinis ni Presidente Bongbong Marcos? Wala dapat linisin ng mga Marcos. Dahil kung tutuusin, sila ang biktima ng mga ginawa ng mga dilaw noon. Di ba mga kababayan ko? Ang problema kasi dito bulag sa katotohanan yung mga hindi naman dapat makialam sa problema ng ating bayan. Yung problema ng ating bayan ang dapat nating intindihin, hindi yung problema ng bayan nila ang intindihin nila. Hindi yung problema natin. Ang pukulin mo tungkol sa extrajudicial o EJK o human rights abuse, si Duterte. Bakit si Marcos ang pinupukol ninyo? Hindi naman politiko si PBBM that time. He is an ordinary citizen that time. 'Di ba? Tuloy. Pati si Senator Barbara Pocock bumuwelta na di dapat iniimbitahan sa Parliament ang anyay mga abusado sa kapangyarihan gaya ni Marcos. Oh. Abusado. Imagine nyo bakit kailan naging abusado si Marcos Jr.? Meron ba siyang cases na nagpapatay siya ng tao? Meron ba siyang cases? Maglabas kayo ng kaso, hindi yung bintang accusement nyo. 'Di ba? Yan ang problema sa kanila. Accuse. Bintang. Parang si Maharlika lang din yan. Puro bintang. Tuloy.
Wala pang pahayag ng palasyo tungkol sa pambabatikos sa mga senador. Sa kabila nito, nakatakda ulit bumalik sa Australia si PBBM sa susunod na linggo para tumalo naman sa ASEAN-Australia Special Commemorative Summit sa Melbourne. Well, maganda yan. Ako lang, sa akin lang. Sabi ng mga kababayan natin dito. Sabi dito. Sabi dito ng mga kababayan natin, madaming komento, nababasa ko kanina eh. Natatabunan. Sabi dito ni Rosita De La Rosa, blank ba yung senadora ng Australian na yun? Kasi hindi naman si PBBM ang mga nang abuso. Mga mayayaman dito, kapal lang mukha. Huwag siyang kaya na high blood tuloy yung si Ma'am Rosita De La Rosa. Umalma lang kasi. Kasi di ba mga kababayan, to be honest, hindi naman si PBBM ang may kasalanan. If PBBM is may kasalanan talaga sa mga nangyayari na yon, well, mananagot si PBBM. But mga kababayan ko, ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Mga kababayan ko, ano ba naging kasalanan ni FEM? Masyado nagtiwala si FEM doon sa mga taong nakapaligid sa kanya. At yung mga taong nakapaligid sa kanya, according to Enrile, umabuso. No, pwedeng i-blame ang kasalanan ng isang ama sa anak. Tandaan nyo yan. Basta ako, ang kasalanan ni FEM, hindi pumatay, hindi gumawa ng ganito, bagkos naging tiwala lang siya doon sa mga taong nakapaligid sa kanya at niloko siya. Mga kababayan ko, sa huli, nilaglag siya bilang kaibigan, mas kinatigan yung mga dilawan. Kaya wag nilang idamay dito. And especially to Roque. O ano ngayon? Napahiya din si Roque ngayon. Bakit? Kain eh. Di ba? Kain siya dito. Di ba? May visiting forces agreement ang Pilipinas and Australia. Tapos sasabihin mo, mabagal, makaresponde, bubulagin nyo ng gano'n yung tao, tanggalan na kayo ng prangkisa talaga. Diba? Oh, ngayon, anong tawag sa inyo? Nga. Bakit? Ba't ko nasabi? Kasi, bakit? Sa balita pa lang, wala na kayong integrity.